yan. Oh, ano, bakit? Sir, magkano lang ang breeding season na eh. Pero muna ako nito, uwi ko na sa bahay. Salamat ka, wala sa akin tatay mo. Nako. Ito na yan. So yun mga kalapatids, nandito na nga tayo sa may third floor ng bahay ni Sir Jason Kaunan. O mas kilalang Bonaki. Nakakainan dito talaga. Teka pa lang mga kalapatids, so yung mga trophy o achievement ni Sir Jason, pwede bawakan to, baka bawal ha. Alam mo yan, ito eh. Mga kalapatids, tingnan nyo naman, second overall ng North EPFC. Talagang napakalupit ni Idol Bonaki. Mga kalapatids yan, napakaganda ng pwesto ni Sir Jason dito. Saan ito? Third. Ano to? Nakago? Talagang may pagkatanga ito. Ano to? Ito, pwede bawakan to. Ito, pakita mo. Pwede bang nakadikit? Tanga talaga. Nakadikit eh, oh. Para kung basong ano eh. Yung pen gano'n nila. Yung gagawin siya mga kalapatids. Ito naman, namuti na mga kalapatids. Anong tawag dito? Malapati na to. Namuti na siya, hindi na siya kumakain. Albino ano na siya, albino pigeon mga kalapatids. Tara, let's go. Punta na tayo sa taas mga kalapatids. Dahil na yun naman, di ba, nakaka-engage. Magkakantinaw yan. Kami ni Papa at ni Jason. At talagang hinihingal ako. Kasalanan mo yan, lahi ka na mayabang. Third place ng ano. Yung mga manginginom dyan, kami nyo to kay Sir Bonaki. Kung gusto nyo uminom, gano'n. Yan ha. Tara na, ito tayo. Talagang may pagkatanga ito. Ito mga kalapatids, pagkakit nyo rito, ito na yung T-floor eh. Meron dito mga training box kung ginagamit nila siguro sa training mga kalapatids. Tara, dito tayo. At mga kalapatids, ito si Sir Jason Kaunan. Sir, mga kalapatids, ito po ang ating idol na si Jason Kaunan o mas kilalang Bonaki mga kalapatids. Tingnan nyo ang kanyang look. Sir, ito pong mga to, ano pong mga ano yan, mga ibon? Yan po ba yan o cup? Bali yan yung yan yung mga breeder hens na ginagamit ko during breeding. So, sama-sama muna sila dahil ngayon talaga masyadong maraming ibon dahil sa pandemic na ibon kasi yung ibon Yes po, sir. So, peace muna sila dyan pero magbibigay ako ng time na may dispose ko rin yung iba para makapagbawas-bawas. Kasi sir, sobrang dami po talaga nito, no? Sir, buti na kaya nyo pong i-maintain na kahit na sobrang dami po ng ibon na ito. Kailangan talaga kasi dito taon-taon di natin may iwasan mayroong event na nagaganap sa World Trade Center or sa Cloverleaf. Kaso since pandemic nga ngayon, ako nag-ready kasi ako ng ibon. Yearly naman during breeding, nagpapasobra talaga ako ng mga young birds na binibreed ko na siyang sinishare ko or ibinibenta ko yearly sa World Trade Center or sa Cloverleaf na ginaganap na Pigeon Expo. So kaso since pandemic nga tayo ngayon, walang ganong event, nandito lang muna yung mga ibon pansamantala. Sir, talaga pong napakaganda ng mga ibon nyo rito. Itong mga to, sir, ano po ba itong mga to? Lahat sila mga mga... Ito po, sir, kung ano na to, Sir Jason. Bali ito yung mga breeder hens ko. So, nandiyan yung mga winners, nandiyan yung mga producer ng winner. Ito yung mga pinrelease ko ngayon ng mga stock bird na siyang gagamitin ko for 2021 breeding. Ito, sir, ano po ba ito? Panlaban po ba ng PHA yan? Hindi, lahat yan, ano yan, stock bird ko yan, mga stock personal bird. banded yan. So, basta mga naka-personal ring ko, personal band, hindi ko tinuturuan yan or pinalilipad. So, may puyo. Parang ano. Wow naman!
Ayun o. Ito mga kalapatids o. Yung usually mga ganyan sir, mga abnormalities po no? Hindi natin siya pwedeng sabing abnormality sa nangyayari lang. Sobrang taas na ng bloodlines niya. So yan kasing ibon yan. More on ano talaga yan, bloodlines of Tomiso. So sa line breeding, ka-inbreed mo, ayan, kadalasan lumalabas yung mga pure na yan. Yung sabi nga po ni Kuya Idol Ping na ganun po sir, na kapag kadalasan po nag-inbreed, nagkakaroon po ng ganyan na Yes. Oo. kaya po nagkakaroon ng puyo no sir? Ang pwede mong sabihin na abnormalities pagka during inbreed, yung mga may deformity sa katawan or yung yung lumilit na yung mga cells nila, may kita mo naman sa ibon pagka abnormal yung ibon. Kaya po nung nagdidikit po yung no sir, yung daliri. Yes. Yung mga ganun po. Oo. So yun mamaya mga kalapatids, itutur ko kayo sa loop ko para makita nyo yung flyer ko kung saan nandun yung mga panlaban ko. So dito sa area na to, dito nila makikita yung mga staff bird ko at Yes, mga sir. breeder head. So mamaya, papakita natin sa kanila yung mga panlaban natin na sana matuloy ngayong Sana talaga. COVID race na to. Sana naman po kasi yung yung nilabas po na pera, yung pambili ng singsing. Yes, lahat Sir. yun. Pati yung gastos sa feeds talaga, mabigat. Alam mo yun, yung pwedeng mong pipilin sa patuka eh. Masisira po yung ibon natin. Yes. Sir, ito po ba to? Mga breeder din? Ito pong mga nandito. Yan, mga breeder ka, kasi hindi kaya ng head, pwede mo pagsama-samahin. Ito po sir, lahat po Oo, to eh. yan, oo. Lahat po mga to sir, ano pong mga baseline po nila na ano? Bali, dito sa loob ko kasi mostly, Tomiso. Yes, and then unti-unti nag-i-impress ako ng ibang bloodlines like Vandenbroek from Mr. Luis Chu, Emil Dewart na Mariano Lee para magkaroon naman ng tubig ng mga ibon ko. At talaga pong kailangan po talagang pagsama-samahin yung halimbawang Jansen po, may tulin din po no sir. Yes. Yan yung para magkaroon po sila ng malakas na resistensya pagdating sa race. Then ngayon, 2021, marami ako ipapasok na Vandenbroek sa Tommy bloodline Soleil sa ko. Tommy Soleil ko. Pag Although yung Tommy Soleil kasi ano yan eh, felines na yan eh. Kilala siya bilang Vandenbroek, Viperman, Stichel Bout. So, naregaluhan ako ng kaibigan ko or ng aming club president na si Mr. Luis Chu ng mga DD, Vandenbroek, and then si Ninong Tommy De Vera. Binigyan din ako ng mga Vandenbroek lines niya na siyang ipapasok ko ngayong 2021 breeding. Yung ibon na po yun, mga sir, yung mga ibon po na yun, nandito na po sa loob nyo. Nandito na. Pwede po natin silang maituro. Lalabas na lang. Sige po sir. Hanapin natin ha. Pinaghanap pa ako. Sindakan lang yan eh. Sorry sir. Hindi na tayo kalakas. Parang nanghuli lang ng ng tago, ng bagay. Ayan po sir, ano pong yan sir? Bali ito, breed ko ni Ninong Tommy De Vera. Kung makikita nyo, personal banded ni Ninong Tommy De Vera. Ayan. Kita ba? Opo sir. Ayan. So itong ibon na to, Vandenbroek yung bloodlines. Peter 1, 2, 3 cross sa DD line. So ito yung mga ilan sa ipapasok ko sa breeding. Ibon ng ninong ko, para sa kalaman ng iba, inanak ako ni Tommy De Vera. Inaanak siya ni Sir Tommy De Vera. Makakuha rin tayo ibon dyan. Sir, yung ibon po na yan, ano pong ano yan? May tulin po ba yan? O pang short, ganon? Totoo lang ang Vandenbroek pang blending. Nakikita ko pagka matigas na pangangatawan, maganda ang body shape, gusto mo i-develop yung bloodlines mo, pasukan mo ng Vandenbroek. Gaya po ng alin po yung recommended nyo po or sa tingin nyo na matibay ang ilalabas na line kung ano pong pwedeng i-cross dyan sa ibon na yan. Ibon na to. Opo. Ito wala na ako agad matik ko ibabangga ko sa ibon nito. Walang pag-aalinlangan talaga. Parang Manny Pacquiao, kumbaga sa ibon natin. Mga kalapatids, ito po yung entrance. Sir, baka may entrance fee? Wala. Ano lang social distancing pa dito. Baka may entrance fee. Pakita natin sa kanila yung ano natin. Dito yung... Sir, ito po, ano po itong dito, sir? Bali dito. Tara, mga kalapatids. Dito kami nag-aabang ng ibon pagka nagte-training, kumakarera. Nakakalula. Bakit? Nakakalula mo, tignan mo. Kung gaano kataas. Oh. Ayun yung ibon natin. Ayun, yung ibon mga kalapatids. Nagpapaano na si Sir Jason pala, di natin alam.
Bali dito, every time karera, training, dito lang kami nag-aabang. So, dito rin ako pumipeso pagka nag-ensayo yung mga aking mga alaga. Ito talaga yung pinakano namin, abangan namin dito sa loob na to. Talagang napakaganda mga kalapatids. Sana kami rin magkaroon kami ng ganito, no? Kaya mo yan! Kailan kaya kami magkaganto? Tara, so pasok Tara. tayo sa loob para makita. Pasok tayo rin mga kalapatids. Tara, pasok tayo! Yeah. Ito mga kalapatids, tignan nyo mas malaki pa sa bahay namin yung yung loob ni Sir. So, dito yung yung flyer loop ko. So, ang floor area niya is 16 by 17 feet. Nagkakapacity ko ng dapat at least lang 80%. Pero since maraming club tayo nilalaruan, umabot ng 100 yung panlaban. Ay Sir, ako nga po pala, speaking of club, ano po yung mga club na nyo, mga sinalian? Simula po nung nag-umpisa kayong mag-ibon, Sir. 2003 nang mag-start ako sa Pigeon Sports, sumali ako sa PFC kagad. Hindi wala pa silang young bird band that time. So, isa ako sa mga pioneer na member ng PFC. Paano po yun, Sir, yung race na yun? Puro all bird po? Yes, that time puro all bird lang kami. Then 2004 nang maglabas ng sing-singang PFC at doon nakasama rin yung kaibigan natin na si Bing Osteria. Si Sir Bing. Sir, kaya Idol Bing. Idol Bing. Ayan, ako man nabigyan ako ng ibon ni Sir. Idol Bing. Yes, yes. Napakabait na tao niyan. So, 2004 and 5 nang sumali rin ako sa NFU. Doon pa yun. Sir, ano pong nun? Sa NFU, doon yun sa sa Nabalitis. yes, sa Galing ka, no? Lubalitis sa likod ng SM Fairview. Ang layo. So, Tapos yung loob nyo nun, Sir, saan po? Doon pa yun sa house pa ng mother ko dati. Nag-start ako, 6x6 lang yung kulungan ko dati. So, babalik ko lang, ang naging club na nilaruan ko is PFC, NFU, PHC, EPFC, PPBC, PHA. So, yan yung mga club na nilaruan ko. And then, paminsan-minsan, pagka may invitational race yung MMFC, sinasalihan ko rin. And then ngayon, member ako ng NHPC at TPR, tsaka PHA. Yung tatlong club mo na Talagang mga nilalaro. kalapatids. Sir, balik po tayo rin sa Nung umpisa po kayo mag-ibon, may ininyada na po ba yung ibon nyo nun? Nag-start ako sa bloodlines from Bernard Perales na ang Mariano Lee yung linya. Ayun, meron tayo nun. Meron kang... Mag-Yosef, pwede mo mag-Yosef, nihika ako eh. Ano ka nasisira, ulo? Pika. Sir, bawal ko yan, Sir. Hello! Ano po yan? Ano tawag doon? Makakasama sa kalusugan natin. Magkaka sa ibon, Sir. Makakasama yan. Baka yung ibon mo, Sir, pagdating mo sa race, sa pagka-release pa lang, bumagsak agad sa sobrang ingal. Baka yung mga ibon mo, kung nakakapagsalita lang, Sir, sabihin sa'yo. Hindi, Sir, ano tawag yung nebulizer. Bali ito, itong look na to sa kumpare ko kay paring Ricky Chuaquico. So, nung time na nag-stop siya mag-ibon dahil sa, yun nga, nagtrabaho na siya, pinagamit niya sa akin itong look na to. So, wala akong ibang ginawa kundi ipaayos. Kasi Yes, buuin ko to. Kasi sayang naka-design talaga pang kalapate. Ay, hindi po siya bang Sir? Hindi po siya talaga Wala pa, ano lang to, nakabox lang to na semento. Parang bodega po. So lahat na yan, ako na nagpagawa nito, 2016. Yung simulan kong paggawa to. So, 4 years na ako dito sa Look look na na to. to. Kala ko pa naman po, Sir, talaga pong nag-iibon na yung Sir, po? Oh yes, so nag-iibon talaga si Ricky Paquico. Dito, nung time na yun, medyo mura yung materyales sa tulong ng pinsan ko. Kasi yung pinsan ko sa taga-Babumbong, ay may hardware yun. O yan, binabati ko yung pinsan ko niya sa Babumbong, si Sir Russell Santos, yan. Ay po, Sir. So, siya yung nagsupply ng mga materials dito sa nakamura ako. Siguro, lahat-lahat, kasama mga breeder cage, kasama labor siguro, mga 160. Ang mura lang, no? Pambili na ng motor yun eh. So yan, dito, makikita nila yung mga yung mga breeder cup ko. So, kung yung mga talagang importante itong ibon na siyang ginagamit sa taon-taon na breeding dito sa sports na to, dito ko nilalagay. Napakalinis mga kalapatid, tignan nyo. Ayun no, wala man lang karumi-rumi oh. Pwede nga dilaan to eh. Sampalin kita sa harap ng 2,032 tao eh.
Ano? So sobrang linis eh. May ano po yung mga na-achieve nyo na sa pag-race? Na-achieve. Ang dami na eh. Kung isa-isay natin, medyo marami. Pero siguro doon na lang tayo sa sa PHA na lang. Ayun, kasi sobrang tindi nung club na yun. Kasi mga sa kapatid. PHA, yan, nakagawa tayo ng record dyan, being back-to-back auction winner. 2014, second place sa Paris. 2015, second place sa Paris. 2016, second placer Alcala. 2017, auction winner tayo sa Katbalogan. Mga kalapatids, take note niyan. Baka hindi nyo na mabilang para, para matandaan nyo mga kalapatids, take note nyo. Then itong 2019, tatlo yung naka-superset winner natin sa PHA, tsaka pulling winner. So ngayon 2020, sayang, hindi natin alam kung matutuloy ba yung karera dahil sa pandemic na. So tayo mga pigeon fancier, is muna tayo kasi may mga nababalitaan din ako, may mga club na kahit na may pandemic tayo or ganito yung sitwasyon natin is continuous na nagpapakarera. So mahirap na po kasi wala pa naman ng bai. At mga kalapatids, nandito po tayo sa likod lang. Kanina nandito kami. Ito, nandito. Ito lang binuksan lang itong pintuan, baka maligaw kayo eh. Ito mga kalapatids, nandito tayo. At may next tayong tanong kay Sir Jason. Sir, bakit nyo po nakailigang mag-ibon? Nakahiligan ko mag-ibon, totoo lang, dahil sa father ko eh. Unang-una kasi yung father ko, isang pigeon fancier din noong 2016, kaya halos lahat ng ninong ko sa binyag, mga nagkakalapate. So sabi nga nila, Napakaswerte naman. Natawag di po nakit eh. Sir mapalad. Kasi napakapalad niya, hindi na siya mga problema sa mga ibon. so nung time na yun, sabi nga nila, sa amin magkakapatid kasi 9 kami magkakapatid eh. Dami. Ako lang yung nahiling magkalapate na nakakuha ng Naka-pick up sa father ko yan. Yan yung ginagamit ko pagdating sa mga long distance race. Pero syempre dapat alam nyo yung alam nyo dapat yung timing kung kailan nyo siya i-apply sa ibon, hindi basta-basta. Ayun lang, itong sistema na to, nalaman ko to, marami rin naman gumagamit ng video pero kanya-kanya pa rin ang style yan. So ako, kung ano yung tinuro ng ninong ko, yun yung ina-apply ko dito sa pagbibibo ko. Siyempre, yung mga breeder, 1 month before tayo magsalang, siguraduhin natin na nalinis natin ng mga alaga natin kalapate. Kung gusto nyo malinis, buksan nyo yung yung ibon nyo, iwain nyo. Tapos linisin nyo, saunin nyo. Hindi, joke lang mga kalapatids. So, kailangan mag-deworm tayo, then mag-prevent tayo sa respiratory, ano pa ba, coccidiosis. Yan. So, kailangan malinis talaga yung internal ng ibon natin, preparation for breeding para healthy yung ipoproduce yung young bird. Kasi pagka weak yung breeding mo, Weak rin yung weak din yung sir, nilipad ibon. mo. Yun. So, dapat sa breeding pa lang, pagandaan nyo na. So, nandyan yung foundation sa pag-breed. So, ganun din sa mga panlaban ko. 1 month before training, nililinis ko rin yung mga flyers ko na siyang ilalaban ko kasi pagdating ng proper derby race, hindi na ako nag-antibiotic sa ibon ko unless pagka talaga may mga tinamaan lang ng sakit. Cleansing ang yung pinaka-importante, preparation bago kumarera at bago mag-breed. Wait lang mga kalapatids, kanina ko pa tinitignan tong kuryente na to eh. Ano ba to? Pagpunta ng ibon dito, magcha-charge yung mga... Bali yan yung sinasaksak yung clock namin sa PHA. Kasi sa amin sa PHA, clocking system po, no, sir? electronic kasi ang clocking namin. So, once na pumasok yung kalapate, Ay sir, paano po yung paggamit nun sir, yung clock na yun? Di ano kasi, bawat kalapate, yung ring band nila, meron yung electronic chip. So, pag dumaan sila doon sa... yung ano po sir, yung device sa oblong po na... Yes, yung nakikita yung pinapasok doon. So, mga electronic chips yun na siyang ginagamit namin sa clocking. So, pag dumaan yung ibon namin sa pads, matik yun. So, ito yung pads dito. Ayun. Yan. So, yan yung pads na pag dyan dumatumungtong yung kalapate, matik magka-clock na sila. Yan, fencing yan. So, dyan pa lang, kahit hindi pa pumapasok yung kalapate, clock na sila. Ay, hindi po. Ay, po pala Basta yung ano. tumungtong lang sila dyan, clock na yun. Yung kakaibahan ng ng katulad nung sa amin, sticker lang, di ba yung mga Yes. kalapatids? Hintay mo munang pumasok yung yung ibon bago Talagang napag-iipunan ko yan. Tatanungin natin siya kung paano ang sistema niya sa pag-recover ng kanyang mga ibon o warriors pagdating sa race. So, pagdating sa pagre-recover, yung mga pigeon fancier, syempre, respect, may kanya-kanya tayong sistema pagdating sa Yes, sir. pagre-recover. Pero kung ako dito sa loob ko, kung ako yan, yung tanong mo, ang number one ko titingnan is yung ibon na dumating galing karera.
So for sure yung muscle niyang pagod. Yes, So sir. paano mo i-recover yung muscle na napagod ng ibon? Ako nagbibigay ako ng B-pollen. Di pollen. Oo. Ayun ba yung ano? Yung kulay orange. Kulay orange na bilog. Gawa ng ano yun, ng Pan-Prelude LDI. So para ma-recover ko yung napagod na muscle nila. Ano po yung yung sir? B-pollen. Isang popo? Oh yes, isang tablet. And then ang ipapainom ko sa kanila sa tubig is yung acid pack na siyang pinopromote ko or ine-endorse kong produkto. So yung acid pack Papakita na namin yun, yan. yung acid pack na yan is napakahusay sa ibon, lalong-lalo na sa pagre-recover. Why? Kasi apat na ang composition nun. Meron siyang acidifier, enzyme, probiotic, and electrolytes. So parang ano? So, yung enzyme, yun yung pinakamaganda sa kanya kasi para maging buo yung droppings. So, nire-repair niya yung lining ng intestine or para maging healthy yung intestine ng or bituka ng ating mga alagang kalapate. So, pagka maganda yung lining ng intestine ng ibon natin during ingestion, pag kumain sila, may magandang absorption. So, pag maganda yung absorption, ano expect Maganda po natin? yung Maganda yung drop. digestion. Yo. So pag maganda yung digestion, maganda yung droppings ng ibon na siyang sign natin at doon natin malalaman kung recover na ba yung ating mga alagang kalapate. Ayun na po yung ginagamit nyo. Kasi sir, di ba sa pagsampa po ng truck, marami po silang makakasalamuhang ibang ibon na may So sakit doon ganun. pa lang, kasi yung asipak na ginagamit ko, sabi ko, kumbaga all in na nga eh. Opo. Pinatataas ko yung immune system ng aking mga alagang kalapate kasi pag nilagay mo yan sa truck kung saan ka naglalaro, hindi na natin may iwasan, may Opo. stress talaga yung kalapate Stress. natin eh. So para maiwasan natin yun, pataasin mo yung immune system ng kalapate mo para kahit paano may maka-encounter din siya mga Ibang ibon na may ibang sakit ibon na may sakit, hindi siya basta-basta tatamaan. Tatamaan. So malaking tension siya makuwi pagdating sa karera. Next naman, sir, yung basehan nyo po sa pag-prepare, ano, saan po ba kayo bumabase? Pagdating sa pag-prepare, ang number one na tinitingnan ko yung mga pakpak nila. So, kailangan, number one, mga kalapatids, pag nag-preparing ako, kung ano yung dapat ng pakpak ng Yung base, ito sinasabi ni Sir Jason, base lang sa kanya. Baka kasi sabihin nyo kapag nag-pair kayo ng ganun, hindi naman naging champion yung inanak. Huwag nyo kaming sisisihin kasi base lang naman kay Sir Yes, Jason yun yes. eh. Oo. So, dito, kailangan kung ano yung lapad ng pakpak ng hen ko, siya lapad ng pakpak din ng cock. So, for example, kung speedbird, sa speedbird lang. Long distance sa long distance lang. So, kung mawala man sa karera yung mga sprinter mo or yung mga speedbird mo, tanggapin mo kasi nakadesign lang sila for sprint lang. So, kaya ako, meron din ako mga binibig for long distance na siyang nakaabang, mawala man yung mga sprinter ko, may mga pandulo Sir, pa rin. anong mga magaganda o pangit na naidulot sa'yo ng pag-iibon mo? Ano ba unahin natin? Yung pangit o yung maganda? Siyempre, yung pangit. Bago tayo pumunta sa maganda. Kasi gano'n naman, di ba? Mahirap ka muna bago kayo maman. So, yung pangit, Di ako yun, sir, ha? Baka turo mo ako, sir, eh. hindi naman kasi dito sa Pigeon Sports minsan, hindi natin may iwasan. May mga taong naiinggit. Oo yan, sir. So, Number one given yan. yan na nangyayari sa Pigeon Sports. Pero okay lang, continuous ka lang sa paglipad mo, enjoy lang. Yes, sir. Ah, Abang galit sila sa'yo, ikaw, sir, tatawanan mo lang sila, yes, eh. yes. Huwag mong pansinin, yun lang yun. Basta dito kasi sa akin, lagi ko nga sinasabi sa mga tao ko, win or lose, enjoy lang tayo. Yan. So, yung maganda, yun ang marami yung maganda. Kasi, unang-una, yung Pigeon Sports yung bumuhay sa pamilya ko or sa mag-ina ko. Yung poultry mo, no, sir? Yes, so nung unti-unti tayo nakilala dito sa Pigeon Sports na to, and then tinangkilik din ng mga pigeon puncher yung bloodlines natin na pinangahawakan, nasusustain ko yung needs ng mag-ina ko hanggang sa nakapagpatayo na ako ng sarili kong poultry supply. Kasi aminin natin, marami sumikat sa Pigeon Sports, Yes, nalaos nang wala. So lagi mo Walang tatandaan, nakapala na... lagi mo tatandaan, walang habang buhay na sikat. So ako, maging laos man ako, May na ano yes, naman po. stable na yung mag-ina ko, may sarili na akong negosyo, nandun sa Kalapate. Sir, yung ano nyo po, daily routine nyo, paano nyo po ginagawa sa inyong mga ibon sa araw-araw? Ayun, bali, para makita nyo, ito yung partner ko. So yan, tuwing umaga. Pakilala ka muna, sir. Ayan, yan si Nogi. Ayan. Ayan, ito yung pinaka-katiwala ko dito sa loob ko. So yun, kung makikita mo, pinapakain niya. Morning and afternoon yan. So, kailangan ko may mga kalapate.
Idol, singit ako sa anak mo. Anong edad ng ibon mo bago mo sila ikarin? Ako depende eh. Pagdating sa North Derby Race, since mas malapit yung karera, tsaka puro land lang, mas gusto ko yung bata kasi mas mabilis sila, mas aktibo, mas madali silang palakasin kumbaga pagdating sa karera. Mga active kasi yan eh. Pero pagdating sa South Derby Race, mas gusto ko yung may edad na kasi dyan kailangan malakas na pangangatawan. Uy, wait lang pa. Ba't ikaw na yun dyan? Saan ka pa galing? Ito, kinuha ko to. Training box. Akala ko hindi ko na Gusto ba yan ah? Ayun o. Mga kalapatids, meron tayong training box rito from Jason Kaunan. Tapos, bakit may pera ka ba? Wait lang. Kukuha tayo ng maraming ibon dito mga kalapatids. Bakit may pera ka ba? Bakit? Bibigyan tayo niyan. Meron ako dito 1,007 wheel. Ang laki Sige na, lalapag ko muna to at bibigyan kayo ng tips ni Sir Jason mga kalapatids kung ano na ang pwede nyong gawin pagdating sa karera. Ginagawa muna ng tatay mo pre ah. Gusto niyo pong syempre, paglabas ng video na to, sikat na ako. Gusto niya siya yung makita rito. Ako muna, pabago ikaw. Pag sikat ko, kasama ka naman. Kaya may kayabangan to. Bago ko sagutin yung katanungan mo or para magbigay ng tips sa ating mga viewers, paki-subscribe muna yung May promotion yung pa na ako channel naman. ni Sir Jetro. Jason Ayan, yan. mga kalapatid, supportahan po Pag di nyo natin. sinunod yan, loko. Please like and subscribe sa channel ni Jetro. Yan. Thank you po, So, Sir Jason. Para sa katanungan mo, tips na pwede natin share sa ating mga Tips, viewers, mga kalapatids. lalo na sa mga newbies na nanonood dyan. Number one, i-provide natin yung maayos na linyada na siyang panimula na yung gagamitin taon-taon sa breeding dito sa sports na to. And second, i-provide mo yung maayos na look, yung maayos yung galawan mo, komportable ka. Na sa gayon, magawa mo ng tama lahat ng mga dapat mong gawin, paglilinis sa kulungan. And then, wag natin gawing mercury drug yung kulungan natin. Wag natin gawin ng mga gamot. I-provide lang natin kung ano lang talaga yung needs ng ating mga alagang kalapate. So, bigyan natin ng time. Wala namang yung sikreto dito sa sports na to eh. So, pag may nagsabi sa inyo na subuhan mo ng ganito yan para pumilis, inilo kayo nun. So, dito sa sports na ito, sipagan mo lang mag-training, mananalo ka. Bumangon ka ng madaling araw, mag-self-tossing ka ng ibon, gawin mo yung part mo, tulungan mo sila, nasa gayon, pag nanalo ka, hindi tsamba. Nanalo ka, kasi Dahil sa ginawa mo yung part mo, kasi tinulungan mo yung ibon. So mga kalapatids, paki-like and subscribe po natin yung channel ni JC Newbie Puncher. So makikita nyo po yan sa YouTube, click nyo lang po sa page ko at ipopost yan dito sa Facebook ko. And syempre, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na nabisita tayo ni Jetro dito sa loop ko. Ayan. So, good luck. Keep safe. Huwag po tayo masyadong naglalabas ngayon para iwas COVID 2019. Yeah. Thank you po, Sir. Sorry. 2018. Sana naman, ano sabi Ano, Sir? ulit 2019 ako. ako. Kasi okay lang, okay lang. sama na yun, Sir. Okay. At ayun mga kalapatids, andito tayo sa release ni Sir Jason Kaunan at pinagbigyan niya tayo na maranasan ma-release yung ganito karaming ibon mga kalapatids. Let's go!